Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Isa pong trade ang naganap ngayon lamang sa pagitan ng Barako Bull Energy Cola at San-Mig Coffee Mixers. Ito po'y kinapalooban ni sophomore hotshot Alain Maliksi na kinuha po ng mixers bilang scoring option lalo't malimit na sumadsad ang laro ni star gunner James Yap. Ipinadala naman po sa Barako bilang kapalit ni Maliksi sina ace defender Wesley Gonzalez at veteran guard Chris Pacana. Ayon po sa isang source mula sa San-Mig Coffee, sinikap ng team na bilisan ng trade deal upang maihabol si Maliksi sa laro ng mixers kontra Air 21 Express bukas. Ang trade na ito ay nasa opisina na po ni Commissioner Tito Salud para sa approval. Samantala, inulan naman po ng protesta mula sa mga fans ang anilay imbalanced trade. Nagtataka po ang karamihan dahil bakit ang hindi gaanong ginagamit na sina Gonzales at Pacana lamang ang nagawang ibigay na kapalit ng powerhouse San-Mig Coffee. Samantala, isinusulong po ngayon ni Raynor Sian Elasto Painters coach at Pampanga 1st District Congressman Joseler Yengyao ang pagtatatag ng Department of Sports na magpapalawak sa kapangyarihan ng Philippine Sports Commission o PSC. At sa kanya pong pag-aaral, lumalabas na sa buong Southeast Asia, Pilipinas na lamang ang wala pang Department of Sports kaya't malimit na tayong napag-iiwanan sa mga regional sports fest. May report si Ms. Keisha Halili. Nasa huling yugto na ng pag-aaral at pagsasaliksik para sa unang panukalang batas na ihahain niya sa mababang kapulungan ng Kongreso, si newly elected Pampanga 1st District Representative Joseler Yengyao. At ang proposed bill na nais niyang i-author ay ang pagtatatag ng Department of Sports. Ito'y upang maiangat niya ang kalidad ng Philippine sports at mapangalagaan ng mga atletang Pinoy. Hindi lang elite sports, kundi yung pangkalahatang kalusugan at pangkalahatang lakas ng katawan ng ating mga mamamayan. So, ang primary purpose is makapag-develop tayo ng mga mamamayan na malakas at malusog para mapalayo tayo sa sakit at the same time maging mas productive yung ating populasyon. Kapag naisabatas, ang functions ng Philippine Sports Commission papalawak sa isang departamento na pamumunuan ng isang cabinet-level na opisyal. Kwento ni Giao, sa Timog Silangang Asya ay ang Pilipinas na lamang ang walang Department of Sports, isang dahilan kung bakit napag-iiwanan tayo ng ating mga karibal sa Southeast Asian Games. Sa Southeast Asia particularly, tayo na lang ang walang Department of Sports. Lahat ng bansa rito ay meron ng isang departamento, isang sangay ng gobyerno na talagang yun lang ang kanilang pinagkakaabalahan at meron siyang kaukulang pondo as a department. Palagay ko yun ang malaking pangangailangan natin ngayon sa sports. Naniniwala si Giao na sapat ang bilang ng mga sports personality sa Senado at Kamara para maipasa ang panukalang batas na kanyang isusulong. So, ito siguro yung pinaka mabilis, pinaka magandang paraan para maisakatuparan lahat yung ninanais natin yun. Bukod sa kanyang current job bilang head coach ng Raynor Sian Elasto PBA, si Giao ay minsan na rin tumayo bilang chief mentor ng national team, kung kaya't malaki ang pagmamahal niya sa Philippine sports. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa boxing. Bukas pa rin po ang pintuan ng kampo ni Manny Pacquiao sa posibilidad na pag-roll yung muli ng negosasyon para sa super bout nila ni undefeated American rival Floyd Mayweather Jr. Ito po sa kabila ng ilang ulit na pagpalya ng usapan. Bunsod na rin ng mga unreasonable demands ng Mayweather camp. Ang kabuang detalye, hatid ni Dennis Principe. Bagamat mayorya ng mga fans ay hindi na umaasa na matutuloy pa ang laban, tila buo naman ang tiwala ni Manny Pacquiao na darating ang araw na magsasalo rin sila sa ibabaw ng ring ni Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Pacquiao, anumang oras ay handa siyang tumubong sa hamon ni Mayweather sakali maubusan ng umuno ng palusot ang American rival. Kung open siya makipag-negosyo, di open din tayo. Ang super fight ng dalawang sikat na boksingero ay may 4 na taon nang inaabangan ng milyong-milyong fight fans. Pero sa tuwing gumugulong ang negosasyon para dito ay kung ano-anong alibay ang lumalabas sa bibig ng team. Subalit pagtitiyak ni Pacman,
Bukas ang kanyang pintuan para sa muling pagrolyo ng usapan sa magitan nila ni Pretty Boy Floyd. Mahirap na naman mag-judge. So, may mga dahilan siya. Hindi na niya alam. Boxing hero din naman siya. So, may mga dahilan siya na bakit ayaw niyang lumaban o makipag-negotiate sa atin. Sa Setyembre 15, sasagupain ni Mayweather si Mexican Saul Canelo Alvarez sa isang welterweight title unification bout sa Las Vegas, Nevada, habang haharapin naman ni Pacquiao si American Brandon Rios sa kanyang comeback fight sa Macau, China sa Nobyembre 24. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna mga latest sa daigdig ng palakasan. Kung kayo po ay na 10 beats, tumutok sa amin mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.